Ilang beses na naming ginawa ang bagay na yun. Ewan, I lost count myself. He loved me over and over again. Para siyang walang kapaguran. Napailing ako. When it comes to this, hindi ko talaga magawang sabayan si Conrad kahit noon pa man. Nakatulog ako ulit pagkatapos ng ginawa namin. I was too tired to even move. When I woke up, at nang mapatingin sa oras ay 3:00 na ng hapon. My stomach is growling and I feel extremely sticky. My God! I was alone on the bed when I woke up, kaya mabilis akong nakaligo. May nakita akong damit sa sofa na nasa loob ng kwarto. It has a tag and I assumed that it was for me. May underwear pa and it has the same size as me, kaya nasiguro kong para sa akin nga iyon. Pagkatapos kong magbihis, ay hinagilap ko ang aking purse. It was on the bedside table. Pagkalabas ko ng kwarto ay sumalubong sa akin ang tahimik na paligid. I just shrugged. Nakalabas ako ng penthouse without any interruptions. Siguro ay umalis ang lalaki, and I don't care with that. Mas pabor iyon sa akin, dahil ayaw kong makaharap ng drama ngayon, lalo na at gutom na gutom ako. My phone is dead, at nag-aalala ako na baka nakauwi na sina Mia at Indira. Panihiradong mag-aalala yun. And Indira will surely cry. I hailed a taxi, at nagpahatid sa aming kondo. Dumaan pa muna ako sa drive-thru, para maka-order ng makakain, dahil kumakalam na talaga ang tiyan ko. Nang makarating sa tapat, ay bumaba kaagad ako ng taxi matapos makapagbayad. Nagmamadali ako papasok sa loob ng building. Binuksan ko kaagad ang pintuan ng kondo and I was greeted. Wow! I raised my brow, while looking at the two visitors. Nakaharap ang mga ito kay Mia at Raf, na pinapagitnaan pa si Indira. I coughed. Nabaling ang atensyon sa akin ng dalawang bisita. Their eyes widened when they saw me. Magkasabay na tumayo, upang siguro'y salubungin ako, but I raised my right hand, telling them to stop. Napakurap lang ang mga ito, na parang nagulat sa ginawa ko. Mommy, you see that? We have a visitor. They said you're their daughter. So that makes me their grandchild, Mommy. Indira excitedly stood up on her seat, at tumungo sa akin. I crouched a bit, reaching for her forehead, before dropping 3 kisses on it. Tiningnan ko si Mia at Raf. Mukhang naintindihan naman nila kaagad ang ibig kong sabihin, kaya tumayo silang dalawa. Kinarga ni Raf si Indira, causing her to pout at me. Mommy, she whined cutely and I just chuckled. Baby, we'll just talk for a bit, okay? You come with Uncle Raf and Tita Mia. Napanguso ito, ngunit tumango na lang din. Sa kwarto lang kami. Just shout if you need help. Mia whispered at nauna nang naglakad papunta sa kwarto. Sumunod naman si Raf, nakarga si Indira matapos akong kindetan. I sighed. Napatingin ako sa kanilang dalawa, na nanatiling nakamasid. Lumapit ako sa sofa at naupo, kaharap lang nila. Anong kailangan nyo? Malamig kong tanong. Ayaw kong magpaligoy-ligoy pa. I don't even want to see them here, and I might be bad for saying this, but they are not welcome anymore to enter my life. I've been living peacefully, away from their toxicity. Wala na akong dahilan para harapin o kausapin sila. Sa totoo lang dahil matagal ko nang pinutol ang koneksyon namin. Halata naman siguro, yun sa pagpapabago ko ng apelyido Bianca San Diego, the woman that I used to look up to. Ang taas-taas ng tingin ko sa kanya noon, hindi lang dahil sa ina ko siya, pero sa kadahilan ng buong akala ko ay tama ang lahat ng mga nagiging desisyon niya pagdating sa akin. Custodio San Diego, wala akong ibang masayang alaala sa kanya, dahil kahit kailan ay hindi niya ako tinuring na anak, and he didn't even look at me like one too. Actually, silang dalawa ni Bianca. Hindi naman talaga naging maganda ang trato nilang dalawa sa akin. I don't have good and happy memories with them. Kung meron man, I am treating that now as one of my nightmare, na ipinagdadasal kung sana hindi ko na maranasan ulit. And of course, alam kong hindi ko na ulit yun mararanasan. I have my own life now. My own family, at sisiguraduhin kung hindi ako matutulad sa kanila. Anak, hindi ko napigilan ang sariling mapairap, nang marinig ang malumanay nitong boses.
Anak. How ironic. Ang tagal kong pinangarap na tawagin nila ako noon eh. I've been longing to be called their child for so long, pero kailangan pa ba talagang umabot kami sa ganitong sitwasyon, para lang matawag nila ako ng ganun? Kailangang putulin ko muna ang koneksyon namin, para lang marinig ang salitang yun. Kailangan ko pa bang mapagod at sumuko, bago ko marinig ang salitang anak sa bibig nila? Bakit ngayon pa Bianca? I asked. Sinigurado kong maririnig nila ang hinanakit ko sa aking boses. Bianca eyed widen, kahit si Custodio ay napaawang din ang bibig sa narinig nila. Why? They probably didn't expect me to turn out like this Buong akala kasi nila, ay mananatili akong sunod sa Niren. They thought that I will stay true and respectful, despite of how many countless times they stepped on me. If they still think that I am the same Brina, then their fault. Sumuko na ako sa inyo 5 years ago. Naalala nyo ba yung huling kita natin? Yun na rin ang huling pagkakataon na may naging anak kayong Brina San Diego. I told them coldly. I saw how Bianca's eyes turned into a teary one. Hinahaplos naman ni Custodio ang likuran ng asawa, at panay rin ang buntong hininga nito. Kung nagsisisi sila sa mga ginawa nila sa akin noon, then it's already too late. Kung nagpunta kayo dito dahil nag-aalala kayong makagawa na naman ako ng libag sa inyo, o di kaya'y makasisira ng pamilya at apelyido nyo, then worry not. I am not a San Diego anymore. I changed my last name into Silverio. Dugo nyo na lang ang nananalaytay sa akin, but I don't treat you as my relatives or family anymore. May sakit ang papa mo Brina. Mahina hong saad ni Bianca. Hindi na ako nagulat, dahil natural naman na sa mga matatanda ang magkasakit. Ganon talaga ang nangyayari kapag tumatanda na Hindi nyo yan mapipigilan. And next time, doktor na ang puntahan nyo at hindi ako. I only make dresses, and I don't have a power for healing. Tumayo na ako at inilahad ang pintuan, makakaalis na po kayo. Sana huwag na tong maulit. Totoo nga ang sinasabi nila. If someone inflicted too much pain on you, it's either you became numb, and get used to it or move forward, and turn your pain into an inspiration. And I did the latter and the former. But I am not that heartless. I still feel guilty for doing that to them. Despite of all the pain that they've inflicted to me, naaawa pa rin ako. There's still a part of me that's wanting to fix the relationship between me and my family. Pero hindi ko pa rin kaya. Hindi ko kayang magtiwala. Natatakot ako. Hindi para sa sarili, kundi pati na sa anak ko. What if they'll do the same thing to my child? I had trust issues, at hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin yun. Normal lang naman siguro yun diba? I sighed. Kinabukasan ay nanatili lang ako sa loob ng kondo, kasama si Indira. She was clinging on me too much today. Ang sabi ni Mia ay mukhang namiss daw ako nito. I pouted. Ako rin naman Namiss ko yung anak ko, kahit na halos isang araw lang naman kasing hindi nagkita. Oh really? Hindi mo nga halos naisip ang anak mo, habang kasama mo si Conrad diba? Napapikit ako ng mariin, dahil sa biglaang pagsasalita ng isang panig ng utak ko. I sighed. Mommy, my birthday is coming. Are we going to celebrate it here or in France? Indira asked. Kondong ko ito habang nagbabasa ito ng libro. It's not some kind of a fairy tale book though. It's actually a book that tackles about law or something like that. Dala niya ito nang makauwi sila galing sa bahay ni Mia. My Indira, she's growing so fast Ayaw na niyang manood ng mga cartoons. I sighed. Hinalikan ko ang tuktok ng kanyang ulo. Where do you want is to celebrate your birthday? I want to do it in the island. In Azula Verde mommy. Napanguso ako. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Nagpakawala ako ng buntong hininga bago tumango. Fine. We'll do it in an island. She clapped her hands and cheered. I sighed. Mukha yatang mapapatagal pa ang pagbalik namin sa France nito. But it's not a problem anyway. The main branch of fashion commerce is there and Asraf, pero hindi naman siguro makakasama o makakaapekto ang dalawa, o isang buwan na bakasyon dito. Sana nga. Tiwala naman kami sa mga staffs namin ni Raf, and the 2 managers na mamahala doon pansamantala.
I know that they won't let us down. At saka, itatawag naman nila kaagad kung may problema. Mapapahaba pa ang mga araw na magkikita kami ni Montecillo. I have a question, mommy. What is it? Ibinaba ni Indira ang libro, bago humarap sa akin. She's still sitting on my lap as she slowly pouted. I saw the uncertainty of her face. Mukhang nagdadalawang isip kung sasabihin ba talaga ang tinutukoy niya o hindi. I'm just curious, mommy. Will you allow me to meet my dad? Hindi na ako nagulat pa sa tanong nito. I expected that. She's already growing. She's smart and her mind's open to anything. Kaya hindi na ako nagtataka pa, na itatanong niya ito sa akin balang araw. I sighed. Hinaplos ko ang buhok niya. It depends, baby. Do you want to meet him? Kasi kung ako lang, ayaw kong makaharap niya ang ama niya. Kung maaari ay ipagdadamot ko siya sa tumulong sa akin para mabuo siya, pero hindi rin ako papayag na dumapend sa akin lagi ang desisyon niya. If she wants to meet him, then I will let her, but I will first make sure na maaasahan ko ang ama niya sa kanya. Sisiguraduhin ko muna na walang makakapanakit sa kanya. Indira let out a small smile, before shaking her head. I don't know, mommy. It also depends on him if he wants to meet me or not. If he want to meet me, then that's good. But if he doesn't want to, it's still good. Maraming lalaki, mommy. I can still find a handsome man that will love you, and love me too as his. Marami lalaki. Hindi siya iisa lang. Marami akong choices. Pwede nga si Uncle Raf eh. Kaso, he wants talong too. She pouted. I was amused, but the last thing she said caught my attention. Nagpantig yata ang tainga ko sa sinabi ng aking anak. Talong. My eyebrows furrowed. Do you know what's talong, baby? She crossed her arms before nodding. Uncle Raf said talong is a man. And he likes men only, so he only wants talong. He also said it's fun to eat talong. Inusente niyang saad bago naningkit ang mga mata, at tiningnan ako. Mommy, did you eat my daddy too? Wala sa sariling naihilamos ko ang mga palad ko sa aking mukha. Rafael. I'm pretty confused nga, mommy. Sabi ni Uncle Raf that man in Tagalog is talong. But then he also said that a man has talong. And he also said that it's healthy to eat talong because it produces milk. And that you eat daddy's talong too to be able to have me. I don't get it, mommy. Indira, hindi mo na dapat alamin pa, anak ko. Ilang beses kong pinukpok ang ulo sa sandalan ng sofa, habang minumura sa isip ko si Rafael. Alam ko namang malandi siya, pero inangbak lang yun. I searched it on Google, mommy. It says that talong is eggplant in English. But eggplant doesn't produce milk, mommy, so what does Uncle Raf mean by the talong he is pertaining to? He is making me mahina naman eh. Mas lalo akong napatampol sa aking noo. Never have I ever wished for us to be talking something like this. Humanda talaga sa akin mamaya ang baklang yun. Aray nga, bruha ka. Paulit-ulit kong hinampas si Rafael. Panay naman ang ngiwi at stress nito sa mga hampas ko. Ano bang ginawa ko kasi? Maarte niyang tanong. Nilagay ko sa aking baywang ang dalawa kong kamay, at nginitian siya ng sarkastiko. What did you tell Indira, ha? Inusente ang anak ko, Rafael. Ano ba? She's too young to know about that things. For God's sake. He raised his brow on me before pouting. Hindi naman niya naintindihan eh. At saka, it's better na bata pa lang i-educate muna sa mga ganiyang bagay. At bakit kailangang talong? Eh bakit? Anong gusto mo, saging? Napatampol ako sa aking noo, bago siya sinama ng tingin. And speaking of talong, may naghihintay pala sayo sa labas ng unit. Ngumisi ito sa akin at itinaas baba ang kilay. Mukhang malaki at mahaba ang talong, kaya nabuo si Indira. Rafael, anong-ano na namang kailangan mo? Pagkalabas ko pa lamang ng unit, ay naabutan ko na ang lalaki na nasa gilid ng pintuan. Nakasandal sa pader at nakapamulsa pa. Ayaw ko na sana siyang harapin pa eh. Pero naalala kong may gusto rin pala akong linawin sa lalaki. He just can't show up here easily. Baka maging headline kami sa balita, kung sakali dahil sa ginagawa niya. Hindi ito sumagot at tumayo lang ng maayos.
Malamig ang pagkakatingin nito sa akin. Sobrang seryoso at riin ang klase ng tingin nito, na akalin mong may ginawa akong mabigat na kasalanan sa kanya. I sighed. Isinara ko ang pintuan bago siya hinarap. Lumingon-lingon pa ako sa paligid, dahil baka may makakita sa amin. Bakit kasi pumunta pa siya dito? Ano, bilasan mo naman, dahil baka may makakita sa atin dito, lisipin pa kung anong relasyon natin. Then what are we? Para akong napipi sa sinabi niya. Ha? Anong we? Wala namang kami. We? Wala. Walang tayo Montesserio. I said casually. I even crossed my arms, at tiningnan siya ng may panghahamon. Pero nagulat ako sa sunod nitong ginawa. Hinawakan nito ang palapulsuhan ko, at marahas na hinila palapit sa kanya. Hindi na ako nakakilos pa ng tuluyan niya akong buhati na parang isang sako ng bigas, and before I knew it, at mabilis na niyang nabuksan ang kaharap na pintuan, at kaagad kaming pumasok doon. If I'm not mistaken ay unit to ni Ethan. Nang may baba niya ako ay doon na ako nag-react. Hinampas ko ang dibdib niya, na hindi naman niya napigilan. Why did you do that? Ano ba kasing kailangan mo? My body. Knock it off, Brina. I want to ask why you left my penthouse after I railed you. My jaw dropped. Railed? Who? Sino yun? Napalunok ako at napapikit ng mariin. Ramdam ko ang pag-iinit ng aking pisngi, and I can't help but to feel amazed at myself at this moment. Wow naman kasi, ngayon pa talaga ako tinablan ng hiya. E ano naman ngayon kung umalis ako? What's the big deal about it? Di ka naman magaling kaya umalis ako. Gusto kong kautukan ang sarili ko, dahil sa nasabi, pakiramdam ko ay mas lalo ko lang pinaliliyab ang apoy dahil doon. Puny Ms na bibig naman kasi tae. Nakita ko ang pagtawa niya ng mahina, bago sarkastiko akong tiningnan. After you play under me. After I kiss your body. You shouted my name every time you finish. You whisper my name every time I am beside you, regardless if it's my lips or my ano, you're still happy. Now tell me I am bad, my baby. He smirked, and I don't really like that kind of smirk, he said, showing. Napakurap ako ng ilang beses. Inaamin kong medyo nagulat at nahiya ako, but that won't stop me from being a witch. Brina yata ta. Ang babaeng kinamumuhian niya noon, ay binabaliw na siya ngayon. Now tell me that I'm lying too, dahil halatang halata naman nabaliw siya sa akin. Oh well, hindi na yan nakapagtataka. I crossed my arms at buong tapang siyang tiningnan ng diretsyo sa mata. I gulped. Magaling kang magtrabaho. Malakas at ano pa ba? Masipag. I added. Nakita ko ang pagtaas ng kilay niya, maging ang sulok ng kanyang labi. His eyes speaks amusement too, kaya mas lalo akong nanggalaiti. You left me. I purposely made you tired for you not to escape me. If I've known that you'll gain your energy back after I let you rest for minutes, I should have just tied you to bed. He said, mukhang wala pang pakialam sa sinasabi ko. I coughed before rolling my eyes at him. I'll give you 8 to 10 for that. Nice performance. But not enough to make me that tired. Kita mo nga diba? Natakasan kita. I smirked. Buong akala ko ay sa akin pa rin ang huling halakhak. But I was completely wrong when he suddenly caught my waist. I gasped. Hinampas ko ang kanyang dibdib, pero hindi siya nagpatinag, at hinawakan na lang ang aking kamay. Get off me, galit kong saad, pero ngumisi lang ang bruho. I'm very good at that, baby. Naranasan ko ng mag-araro gamit ang kalabaw. But since my baby requested for something new today, then I'll gladly do it. Naipatong ko ang aking mukha sa kanyang chest, nang hapitin pa niya ako papalapit sa kanya, maski ang alikabok ay mahihiya pang dumaan sa pagitan namin, tatrabawin kita buong magdamag, at sisiguraduhin kung gagamit ka na ng wheelchair kinabukasan. Tama na, I'm tired, Montesserio, mariin ang pagkakasabi ko, at tinalikuran ang gawin niya. Ibinaon ko ang mukha ko sa unan at pumikit. I feel so sticky. Basang-basa ang katawan ko sa pawis, and I badly wanted to take a shower, but my body is aching. Gusto kong maiyak habang inaalala ang mga kababalaghang ginawa ng lalaki sa akin. I hissed when I felt his hand on my naked butt.
I'm on my birthsuit right now. We both but I don't care. Nakita na namin ang isa't isa. He even kaya bakit pa ako mahihiya? Was I too harsh? I scoffed at what he said. Harsh? No, he wasn't. He was too marahan naman ang pagkakahawak niya sa akin, but the way he work his isn't gentle. Ewan ko, mukhang naabot niya yata ang lungs ko, dahil sa sobrang Conrad nga, napanguso ako nang haplasan niya ang aking likuran. Nagsimula na namang magtaasan ang balahibo ko. Napapikit na lang ako ng mariin. Nang yakapin niya ang baywang ko, at inilapit ako sa kanyang katawan. Dahil nakatalikod ako sa gawi niya, ay ramdam na ramdam ko ang katawan niya. Napairap ako. Hindi pa ako pagod but I'm sore. Hindi sapat sa kanya ang pangwalo lang. He wants more. Sleep baby, he whispered bago halikan ang aking leeg, but he started to touch me everywhere. Hanggang sana lumalapat ang kamay niya, paano ako makakatulog nito? Just enjoy the whole night girl. Don't worry, I'll take care of Indira. Sumagi na naman sa isip ko ang sinabi ni Raph. Panigurado akong may alam siya dito. Pakiramdam ko ay binubugaw ako ng baklang to Monteserio, that was supposed to be shouted out of anger, but it came out as a moan when he started to dance from behind me. I'm sorry. One last time baby and we'll rest. He whispered sweetly, before biting my shoulder lightly. Napahawak na lang ako sa unan ko, nang simulan na niyang sumayaw ng mabilis. Hindi ko na pinigilan. Bakit pa? Gusto ko rin naman.